National Bureau of Investigation ay naresto na ho yung ilang Chinese national at mga kasabwat nilang Pilipino dahil naman sa trafficking. May mga minor de edad na sa pilitan daw na pinagtatrabaho sa palaisdaan. Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Grant Hilario. Naaresto ng National Bureau of Investigation ang dalawang Chinese national kasama ang kasabwat na 3 pang mga Pilipino dahil sa trafficking. Sa ikinasang operasyon ng NBI Cybercrime Division at ng Special Task Force nito, bistado ang mga naturang individual na sa pilitang pinagtatrabaho pati ang mga minor de edad. Isinagawa ang operasyon ng kawanihan matapos makatanggap ng intelligence report na nagtuturo sa isang Chinese national na si Yu Shilian na ginagamit ang mga bata bilang manggagawa. Kasabay nito ang pagkuha pa ng mga hindi dokumentadong dayuhan para pagtrabahuhin sa kanilang compound na matatagpuan sa Sual, Pangasinan. Kwento ng mga biktima, ang ilan raw sa kanila ay mula pa sa Northern Samar na sa pilitang pinagbubuhat ng mga pagkain at pinag-aalaga pa sa mga kulungan ng isda. Kaya naman dahil dito, ipinagmalaki ng kasalukuyang tagapagsalita ng National Bureau of Investigation na si spokesperson Ferdinand Lavin ang matagumpay na rescue operation sa mga biktimang minor de edad, pati na rin sa mga naarestong individual na siyang pasimuno ng iligal na operasyon ng fish pens. Ngunit ibinahagi pa ng naturang tagapagsalita na tinitingnan rin nila dito ang paglabag sa statutory rape laws ng bansa sapagkat nadiskubre na ang dalawang minor de edad ay buntis pa. A positive rescue operation by the joint forces of the Special Task Force, the Cybercrime Division, and the Alaminos District Office, the 2 divisions of Cybercrime and Special Task Forces. This is a rescue operation resulting in the positive arrest of 5 offenders who had been charged before the Department of Justice and the rescue of 10, mostly minors. 2 of the rescued minors were found to be pregnant. Dagdag pa rito, ibinahagi ng mga biktima na sila'y pinangakuan ng buwanang kita na 9,000 piso sa kanilang pagtatrabaho, ngunit ito'y bigo nilang makuha. Kakaharapin naman ng mga naarestong Chinese national kasama ilang pang mga Pilipino ang mga kasong qualified trafficking sa ilalim ng Anti-Trafficking Act of 2003 at paglabag sa batas ng Republic Act No. 9231 o ang Act Providing for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor. Kakaharapin din nila ang mga paglabag sa batas ng RA No. 8550 o ang The Fisheries Code of the Philippines at ang Republic Act No. 12022 para sa kasong economic sabotage. Dahil dito, mariin pang inihayag ng kawanihan na sila'y seryoso na mas lalong paigtingin ang mga operasyong isinasagawa laban sa mga kaso ng human trafficking dito sa bansa. Mula sa National Bureau of Investigation, lungsod ng Pasay, Bombo Grant Hilario, nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!